Ito guys, meron tayong ayusin isang Bluetooth speaker. Ito siya. Ito ang kanyang brand, KTS 1279. So, ang naging problema daw nito guys ay wala siyang power. So, ayan, hindi siya nagpa-power on. Ayan, umiilaw yung display niya ng kaunti. So, ayan, wala. So, try natin siyang i-charge. Ito yung charger niya. Ayan. So, naka-plug in na yung charger dito. Lagay natin. So, ito. So, ayan. Naka-charge siya, guys. So, wala. So, wala siya. So, ito. Charger din ito. DC 5 volts. So, try natin dyan. Ito. Naka-plug in na rin. So, try natin ilagay dito. Ganun pa rin. Hindi siya nagcha-charge guys. Oh, umiilaw lang yung dito niya. Sa display niya. Kunti lang umiilaw. Kulay pula. Tapos wala. So, para malaman natin guys kung may shorted ba yung board niya or wala, gagamitan natin ng pinagbabawal na technique. Itong USB. Ito, charger. 5 volts. Tapos USB. Ayan. So, plug in natin dito. Ayan. Plug in natin. Ayan, naka-plug in na siya. Tapos, ilagay natin dito sa kanyang USB. Dito natin malalaman guys kung may shorted ba yung board niya or wala. Pag iilaw ito guys or aandar, ibig sabihin okay yung board niya, walang shorted. Pero pag ito hindi umandar, may shorted. So ayan, lagay natin. Ito, try natin i-power on. So wala. So ibig sabihin ito guys, may shorted ito. So buksan natin. So tingnan muna natin yung charger niya. Baka sabihin nyo hindi gumagana. Meron yan siya guys. Ayan. Ito yung charger niya. Ito siya. Ayan. Try natin dito. So wala pa rin. So sukatan natin ng voltahe ang kaniyang charger. Ito. So ayan. Tusukin natin sa gitna. Yung positive niya. So ayan, meron siyang 5.17 volts. So okay siya. Okay yung charger natin. Pero pag ilagay dito sa kaniyang charging port, wala, hindi siya nagpa-power on. So buksan natin guys kasi shorted ito, may shorted. So buksan ko muna. So ito na guys, buksan na natin. So ang unang gawin natin ay magsukat tayo ng voltahe sa kaniyang battery. Kung meron bang voltahe ang kanyang battery, bakit ayaw siya mag-power on. So ayan, yung multi-tester natin nakasit sa 20 DC. So ito yung kanyang battery. So ayan, meron naman siyang voltahe guys, 4.31 volts. So ayan, 4.21 volts. So ibig sabihin okay siya. Okay siya guys, may voltahe siya. So tanggalin natin ito lahat, yung mga load niya. Ito sa mga speaker niya to, sa tweeter. So ito, nakatanggal na siya guys. Tapos i-charge natin. So ayan. So i-power on natin. So wala na siyang load guys. Tanggal na lahat, battery na lang. So charge natin, power on natin. So wala pa rin siya. Oh.
nag-power on siya, tapos namatay agad. So, ibig sabihin nun, meron siyang shorted. So, ayan. Shorted, meron siyang shorted. Kaya, tingnan natin dito. Kung mayroon man siyang input. So, ito guys, magsukat tayo ng voltahe. So, naka-charge siya. Ayan. May napansin lang ako dito guys. Na-repair na pala ito. Ayan siya. Dito sa kanyang charging port. Dito sa isa. Type C. So, wala. Na-repair kaya hindi siya mag-charge. So, dito na lang tayo. Tingnan natin kung may nakapasok ba na voltahe dito sa kanyang input na 5 volts. So ayan, wala. So ibig sabihin may shorted talaga ito guys. Oh, wala. Dapat sana meron itong 5 volts dito nakapasok. Kasi ang battery natin, hindi naman lubat yung battery natin. Ayan. Ayan, mayroon siyang 4.25 volts. Pero dito sa kanyang input, sa kanyang charger, wala. Wala nakapasok. Ayan. Ayan, wala. So, may shorted dito siya guys. Kaya hindi siya tuloy-tuloy yung kanyang... Ayan. Mag-power on siya pero biglang mamamatay. So, ibig sabihin nun, may shorted. So, tatanggalin ko muna itong ginawa dito guys. Ito, na-repair na pala ito. Ayan. Tatanggalin ko ito. Baka mag-shorted ito. Baka nagkadikit-dikit yung panghinang niya. So, tatanggalin ko muna siya. Guys, tinanggal ko yung isang charging port niya dito. So, tinry ko siyang i-power on. Lagay ko yung kanyang battery. Ganun pa rin. Ayan. Biglang mamamatay siya. So, nakita ko guys, ito guys oh. Tanggalin ko itong kanyang charging IC. Kasi bloated siya guys. Na-deform. So, try ko muna itong tanggalin. Nag-continuity test na ako dito. Itong mga SMD kapasitor niya, wala namang shorted. So, try ko siyang tanggalin ito. Yung charging IC niya. So, tatanggalin natin itong kaniyang charging IC. Baka ito yung sira. Ito na siya guys. Tanggal ko na siya. So ayan. Tanggal ko na yung kaniyang charging IC. Ayan, dito nakalagay kanina. Kasi shorted siya guys. Tapos ang ginawa ko guys, ito, naglagay ako ng diode. Ayan yung diode natin. Yung positive ng ating diode ay nakatap dito sa positive ng ating battery sa terminal niya. Ayan. Tapos ang negative ng diode ay naka-tap dito, naka-connect dito sa positive ng ating charging. Ito, charger natin sa charging port. So, try na natin siyang i-power on guys. Kung mag-power on na ba siya. So, ayan, naka-charge pa rin siya ito. So, try natin siyang i-power on. Kung hindi na ba siya mamamatay. So, ayan, okay na siya guys. Try natin siyang i-sounds. Ayan. Let's go to work.
So, may problema pa siyang isa guys. Pag i-power volume mo siya, i-volume mo siya ng malakas ay mamamatay siya. Oh, ayan. Bigla siyang namamatay. Yan yung isang problema niya guys. So ayan, namamatay siya, namamatay. Pag i-volume mo siya ng malakas. Volume natin ng malakas guys. Ayan. Ayan, namamatay siya. So pag ganyan ang problema guys, yung battery niya ay mataas naman ang voltahe ng battery niya pero mababa na yung amperahe, hindi na niya kaya. So meron akong battery dito guys, isa. So lagyan natin siya ng battery dito. Tignan natin kung mamamatay pa ba siya. So ito na yung ginawa ko. Ito na yung battery na bago. So nilagay ko siya dito guys. Ayan, sa terminal ng kaniyang battery. Tapos ito yung luma niya na battery, yung namamatay kanina. Ayan. Ito siya. So try natin siyang i-power on guys. Kung mamamatay ba siya. Tingnan natin. So ayan, nag-power on siya. I-sounds natin siya. Ayan. Tingnan natin kung mamamatay pa ba siya. Ayan, 30 na. Nakaabot na siya ng 30 guys, pero hindi pa siya namatay. So ibig sabihin, sira yung battery guys. Yung battery niya sira. Pero itong bago, okay na siya. Yan. Ito guys, may idadagdag lang ako. So tinanggal natin yung kaniyang charging IC. Ito siya. So naka-charge na siya guys, yung dito DC jack natin. Pero hindi umiilaw yung indicator light natin dito. Ayan, hindi siya umiilaw guys. Dapat sana iilaw ito pag mag-charge tayo kasi naka-charge siya. So dito tayo sa kaniyang ito, sa kaniyang charging IC. Tinanggal natin kasi shorted. So itong pin number 2 guys, ayan. Ito siya 1 2, 3, 4. Itong pin number 2 guys, ito siya, pin number 2. I-jumper natin dito sa pin number 7. Ito, jumper natin siya para iilaw itong kaniyang indicator light dito guys. So tingnan natin guys, jumper natin siya. Mag-jumper tayo guys, galing dito sa number 2 papunta sa number 7 na pin. Yan. Yung lead na lang ang gamitin natin guys. Ito. Soldering yan. Ilaw na siya guys. Soldering lead lang ang gamit natin. Kasi so ayan guys, ka-jumper na siya. So tignan natin kung iilaw itong kaniyang indicator light dito. Dito, tingnan natin kung iilaw siya. So lagay natin itong charger. Tingnan natin kung iilaw siya. So ayan, umilaw na siya guys.
Yun lang ang gawin natin guys. Dito, nag-jump tayo. Yan. Sa pin number 2, papunta sa pin number 7. So ayan, okay na yan siya guys. So nag-ilaw na yung indicator light niya. So ayan, nag-ilaw na siya. Tanggalin natin yung charger. Kung mamamatay ba yung indicator light. So ayan, namatay siya. Lagay natin yung charger. So okay na siya guys. Yan lang. Ito na guys, i-final test natin siya. So ayan, naka-charge siya guys. Umilaw yung kanyang red indicator light. So i-power on natin siya dito. So ayan, nag-power on na siya. Umilaw na yung kanyang LED. So try natin siyang i-sounds.